Good morning guys. Luzon, Visayas, Mindanao. Sa umaga na ito ngayon, magbigay naman ko kunting tips sa inyong mga baguhan pa lang na nagpapalahig manok. Parang makakuha kayo kunting idea din sa aking nalalaman sa pagpapalahig ng manok, parang hindi rin nababansot ang ating mga alaga. Ang pagkabansot kasi sa ating mga alagang manok, hindi lang yan kay kulang ang ating naibigay pagkaig vitamins. Kung minsan din nababansot ang ating mga alaga dahil sa ating manukan, sa lawak ng ating pinaglagyan ng manok natin. Ang ating pinaglagyan nating mga manok, kung maliit lang, dapat tansyahin natin kung ilang piraso lang ang pwedeng ilalagay natin na mamanukin para nga komportable lang silang makagalaw-galaw. Hindi masyadong magsiksikan, hindi masikip ang kanilang bawat isang pinaglagyan natin. Kasi madalas ding nababansot ang mga alaga natin, lalo kung mga sisiw pa lang na nagsiksika na dahil sa sobrang dami na. Tapos ang ating pinaglagyan, masikip, maliit. Kahit ano ding pakain na pakain natin, nababansot yan. Dahil hindi sila komportabling makagalaw-galaw, masikip, siksikan, sinardinas ang kanila lang pinagpustuhan sa mga katawan nila, nababansot ang ating mga alaga. Pero kung ang ating ginawa nga manukan medyo malawak, makomportable silang makagalaw-galaw, makagala-gala, kahit magpadami pa tayo, hindi yan nababansot. Basta ibigay lang natin ang kompletong pangailangan nila sa pang-araw-araw na pagkaig vitamins. Yan totoo. Isa rin sa nakabansot talaga kapag sobra na, nasiksikan, masikip na ang ating pinaglagyan. Kaya ang may advice ko sa umaga na ito ngayon sa inyong mabaguhan pa lang, kasi pinagdaanan ko ito, kapag hindi malawak ang ating ginawang manukan, kung sa tingin natin na halimbawa 20 piraso lang ang pwedeng magkasya, hanggang doon muna tayo. Huwag muna nating pasubrahan kasi doon na magsimula na paiksi-iksian na natin ang kanilang mga pwesto, maliglitan na niyo ang mga kulungan niyo, kasi hati-hatiin niyo na ngayon parang magkasya ang ilalagay niyo mga manok. Huwag niyo gawin yan, kasi ang manok kasi pag hindi komportableng gumalaw, doon din yan nagiging mahina na gumalaw, kumilos ang isa ka manok, tamlay. Di katulad ng manok na komportable ang kanilang pinaglagyan natin, talagang malusog ang pangatawan nila, tapos masiglahin na pagkamanok, hindi mahinang pagkamanok. Yan, nagkadepende yan sa pinaglagyan natin, sa ating pinagpustuhan sa ating manukan. Yan lang, sana mayroon kayong kunting mapulot o matutunan naman na mga kapwa ko mahilig mag-alagag manok, lalong-lalo na sa tulad nating mga backyard birders lang. Ang pinaka-importante na alam natin kung ilang piraso lang ang dapat nating ilagay na komportableng gumalaw-galaw ang ating mga alagang manok. Parang hindi sila mahirapan, komportable sila sa sarili nila, manatiling malusog, malakas ang pangatawan. Yan ang sikreto din sa pagmamanok. Huwag nating masyadong pahirapan sa isa ka lugar na pinaglagyan natin na nagsiksika na parang sardinas. Hindi na rin yan ikabubuti, ikaganda sa mga pangatawan sa ating mga alagang manok. Yan lang, thank you ulit sa pagpanood. Bye bye.